I love you virus. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang I love you virus. Isang computer virus na noong taong 2000 ay nagpakita kung gaano kadaling kumalat ang isang digital threat gamit lamang ang isang simpleng email at 3 salitang pamilyar sa halos lahat. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Techmatic19. Salamat sa suggestion mo. Noong May 4, 2000, nagsimulang kumalat ang I Love You Worm, isang malicious computer program na may kakayahang gumawa ng sarili nitong copies at kumalat mula sa isang computer papunta sa iba. Ang email ay may subject na I love you, habang ang attachment ay tinatawag na love letter for you.txt.vbs. Para sa maraming users noon, mukha itong ordinaryong text file na naglalaman ng isang love letter. Pero ang tuldok VBS ay nangangahulugang Visual Basic Script, isang file type na maaaring magsagawa ng commands kapag binuksan. Kapag na-execute ang script, nagsisimula ang malicious activities ng worm at maaari nitong gamitin ng computer bilang bagong source ng infection. Hindi random ang paggamit ng I love you. Ang subject line mismo ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming users ang naging curious. Personal, simple at familiar ang phrase. Noong 2000, hindi pa kasing lawak ngayon ang kaalaman tungkol sa phishing, malicious attachments, at social engineering. Maraming users ang hindi sanay mag-check ng file extension o magtanong kung legitimate ba ang isang attachment. Dito pumapasok ang social engineering, isang teknik na gumagamit ng human behavior para mahikayat ang isang tao na gumawa ng action. Sa madaling salita, hindi kailangang direktang talunin ng malware ang user. Kailangan lang nitong makuha ang kanyang tiwala at curiosity. Ang I love you ay isang worm, kaya kaya nitong mag-self-replicate. Kapag nabuksan ang malicious attachment, maaari nitong gamitin ang Microsoft Outlook address book ng infected computer upang ipadala ang sarili nito sa mga contacts ng user. Dahil dito, ang isang computer ay maaaring makapagpadala ng maraming infected emails. Kapag binuksan naman ng recipients ang attachment, magiging infected din ang kanilang computers at magsisimula ulit ang proseso. Isang maliit na infection ang maaaring maging maraming infections sa napakaikling panahon. Ito ang dahilan kung bakit mabilis itong kumalat sa iba't ibang organizations at bansa. Hindi lamang pagpapadala ng emails ang ginagawa ng I love you worm. Maaari rin nitong baguhin o ma-overwrite ang ilang files, kabilang ang images, audio files at documents. Maaari rin nitong baguhin ang ilang system settings at magsagawa ng iba pang malicious actions. Para sa ordinaryong user, maaaring mawala o masira ang personal files. Para sa businesses, universities, at government offices, mas seryoso ang epekto dahil maaaring maapektuhan ang operational documents at important data. Noong panahong iyon, hindi pa kasing advanced ang cloud storage, automated backups, at modern endpoint protection. Kaya mas mahirap para sa maraming organizations na mabilis na makabawi pagkatapos ng infection. Mabilis na lumampas ang I love you sa isang computer at naging international cyber incident. Kumalat ito sa maraming bahagi ng mundo at nakaapekto sa businesses, government agencies, universities
at ordinaryong users. May mga organizations na kinailangang i-disable ang email systems upang mapigilan ang further spread. Ang economic damage ay tinatayang umabot sa bilyon-bilyong dolyar. Bagamat nagkakaiba ang estimates, depende sa paraan ng pagkalkula. Ang mahalagang lesson ay malinaw. Ang internet ay nagbibigay ng napakabilis na communication. Pero kapag may malicious program na may kakayahang mag-replicate, ganun din kabilis itong makapagpapalawak ng problema. Ang I Love You worm ay iniugnay sa Pilipinas at kay Onel de Guzman, isang computer student. Noong panahong iyon, lumabas ang kanyang pangalan sa international investigation matapos kumalat ang malware. Gayunpaman may ilang detalye tungkol sa eksaktong development, purpose, at intention ng worm na naging subject ng iba't ibang reports at interpretations. Mas malinaw ang naging problema sa legal side. Noong 2000, wala pang sapat na specific Philippine legislation na direktang tumutugon sa maraming uri ng computer-related offenses na maaaring iugnay sa ganitong incident. Pagkatapos ng I Love You outbreak, mas naging mahalaga ang email filtering, antivirus programs, attachment scanning, user education, access controls, at regular backups. Mas naging malinaw din na hindi sapat ang isang security program lamang. Kailangan ng organizations ng cybersecurity policies, employee training, monitoring, incident response, at recovery plans. Mahalaga rin ang backups dahil kung maapektuhan ang files, may posibilidad na maibalik ang data nang hindi kailangang umasa sa infected system. Ang cybersecurity ay hindi isang bagay na ginagawa ng isang beses. Patuloy itong kailangang i-update dahil patuloy ding nagbabago ang techniques ng attackers. Sa kabuuan, ang I Love You virus ay naging malaking turning point sa history ng cybersecurity. Kumalat ito noong 2000 gamit ang email at malicious Visual Basic script, habang ginamit ang social engineering para mahikayat ang users na buksan ang attachment. Dahil kaya nitong mag-replicate at ipadala ang sarili nito sa contacts, mabilis itong naging global outbreak na nagdulot ng malaking disruption at financial losses. Ipinakita rin nito ang kahalagahan ng cybersecurity awareness, technical defenses, backups, user education, at malinaw na cybercrime laws. Hanggang sa susunod, class. Ako si Professor Ipaliwanag at tandaan, class. Sa internet, bago mag-click, mag-isip muna. Dahil hindi lahat ng I love you ay love letter.